Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pabay libre yan. Tulong mo na lang sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin po, today's reflection o ang mabuting balita ngayong araw na ito. Konektado po ito sa kakatapos lang na election. Kaya hindi po tayo politics ngayon pero konektado, no? So, ano nga ba dapat gawin ng isang politiko o ng isang supporter kung matalo man o manalo? At bakit si Yorme ang modelo ng isang politikong nanalo? So, ayan po ang ating topic. So, alam naman po natin na pagkatapos ng election, siyempre, yung mga nanalo, ay talagang masaya yan, tuwang-tuwa yan. Pero yung mga natalo naman, diba? Yung natalo naman, siyempre, malungkot, may mga bitter pa. Pero ano nga ba talagang dapat i-response, no? O gawin ng isang nanalo? Sabi sa Pilipos, chapter 2, verse 3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na may taas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. So, yun po na, napakalinaw na wag daw maging makasarili. Kasi alam naman po natin, pagka natalo ang isang kandidato, minsan sinasabi niya kung ano-ano ng masama, may dayaan o magiging bitter na siya. Even yung mga supporter, no, maglalabas sa Facebook ng mga negative, mga paninisi, nagtatanim ng sama ng loob, no? Tapos yung makakabasa niyan, natural, pag nabasa mo yan, magiging negative ka rin. Di ba? Ang nanalo naman, ay ano ba talaga ang dapat gawin? Sa nanalo naman po, no? Kaya sinasabi natin na si Yorme ang isa sa mga huwaran sa mga nanalo. Kasi yung iba dyan, pag nanalo, ito yung gagamitin. Panalo na kami, ha? Sinisiraan nyo kami nung election. Ngayon, gaganti naman ako. Diba? Ganun ang gagawin nila. Mamaliitin yung natalo. Lalong ipapahiya, no? Yung mga kalaban. Kumbaga, nanalo na kami, makapangyari na kami, wala na kayong magagawa. Kaya sabi dyan sa Biblia, itong si San Pablo, maging humility kayo o makatao. Maging humble o magpakababa. Kaya nga ginawan ko po ng isang content nga to, no? Sa ating kasi napapanood yung reflection natin. Sabi ni Isko, ayan po na nakalagay dyan, no? Nagpasalamat siya, no, sa mga sumuporta sa kanya. Sabi dito sa huli, sabi niya, and lastly, ako naman po, alam ko terrorist pa ako po. O baka naman kung may bisa ang salita ngayon, nananawagan ako sa inyo. Sabi po niya, no? Let's start healing each day. Healing each other kung may hurtful words from them to us and to you. I know, but let's be magnanimous in victory. Kaya ang panawagan ko po sa inyong lahat, paupahin ninyo, ang damdamin ninyo, huwag tayo mag-away-away. Let's move on with our lives. We must work together. So, yun ibig sabihin po, no, na kumbaga, yung kamay niya, ini-extend niya na po, lalo na sa mga nakalaban natin. Alam niyo naman po na political vlogger tayo, kay Isko tayo. Ito maganda kang kay Isko. Pagkatapos po ng election, pagkatapos magbangayan, di ba? Magtanggol lang isa't isa, may nag-aaway. Natural lang po yan kasi election po. Pero ang maganda yung pagkatapos, bati-bati na. Di ba? Sinasabi naman ni Yorme yan, di ba? Yung mga politiko, pagkatapos bati-bati na. Yung mga supporter, nag-aaway pa rin.
So kailangan po ganun ang gawin natin para sa ating bayan din, sa ating mga Pilipino po, no, sa ating bansa, pang national na nga. Dahil kung patuloy tayong magkanya-kanya, di ba? Magiging hati-hati po talagang hindi na po tayo makakabangon. Kaya maging humble po, no? Yung politika talaga, ganyan po kasi. Pero ang pinaka-importante dito, yung ang bilang Kristiyano, kailangan po sumusunod tayo sa kautusan ng Diyos. Hindi man po natin yan maperfecto, no? Pero sa mata pa ng Diyos, sa mata po ng Diyos, ay ang tunay na nanalo ay mga taong mapagkumbaba. Kaya yung iba namang natalo, nagko-concede na kagad, tinatanggap na, tama po yun, no? Tama po yun. Sa mga nanalo, muli, no? Yung pagpapakumbaba, yung may takot sa Diyos, di ba? Yung, siyempre, Kristiyano tayo, sumusunod tayo sa ating Panginoong Yesus. Yan po ang ating gawin, no? Maging humble po tayo, huwag maliitin. Dahil nanalo man ng ating mga kandidato, hindi naman po yan lahat masusolusyonan ng problema natin, no? Kailangan pa rin nating magtrabaho. Sila yung tutulong lang po, no? Gaya sabi ni Yorme na kailangan may gobyerno ka lang nasasandalan. Pero at the end of the day, mga sinuportahan po natin, no? Mga politiko, tayo mga supporter, at the end of the day, si Kristo pa rin po ang hari. Kailangan pa rin po natin ng kaligtasan, no? Yung mga government official natin na yan, sila lang po yung mga tumutulong, no, sa atin para maging mapayapa at kumbaga may direction, may mga sinusunod tayo. Kaya pag-pray po natin, no, pag-pray natin yung ating mga leader mula presidente hanggang sa maliit na posisyon sa ating gobyerno. So, pinaka-importante dito, unity po talaga, yung totoong unity talaga, no? Hindi po yung fake lang, no? So, ano man mangyari po, kailangan tayo magkaisa dahil kay Kristo. Bilang Kristiyano, lalo na po dito sa ating bansa, no? Marami tayong Kristiyano, almost 90%. At siyempre, pati na rin sa ating mga kapatid na Muslim. Kaya magkaisa po tayo, mahalin po natin, no, ang ating bayan, lalo na ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa kapatid natin ngayong nanonood sa aking vlog, na may problema sa pamilya, nagkaaway-away ngayon sa politika, sa financial at sa kalusugan. Sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Jesus, ay tiyak yun mapagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may problema sa karamdaman. Ipuin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Kasama na po ang aming Tita Mila na tuloy-tuloy po ang kanyang recover hanggang may balik na po ang kanyang kalakasan. At i-bless na po ang kanyang asawang si Tito Rolly na patuloy na gumagabay sa kanya. Ganoon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak, lalo na po sa nakaraang eleksyon. Ipuin niyo po ng inyong mapagpatawad na puso, mapagmahal, mapagpasensya, higit sa lahat sa mga pamilya ay mapagmahal po, no? At maging humble sa lahat po ng aming kapwa-tao. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos sa kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. At ang lahat ng ito ay niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng mga anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.